Para po sa pangangaral ng salita ng Diyos, pakibukas ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Babasahin natin sa unang kabanata, talata 1 hanggang 18. The Gospel of John, chapter 1, verses 1 to 18. Sa pagkakataong ito, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Verse 1, Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi naggapi ng kadiliman. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya ang aking sinasabi. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Itong ating binasa ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Juan o the Gospel according to John. At itong Ebanghelyo na ito ayon kay Juan, ito yung masasabi natin na pinakakaiba sa lahat ng mga Ebanghelyo na salaysay na matatagpuan sa Bagong Tipan. We have Matthew, Mark, Luke, and John. Pero ang Ebanghelyo ayon kay Juan o the Gospel according to John is the most unique. At yung pagkakaiba nga nito, yung pagiging bukod tangi nito ay hayag agad sa pasimula pa lamang. Dito sa bahagi na ating binasa na karaniwan na tinatawag na prologo o yung paunang mga salita bago tumungo doon sa mismong salaysay. Kasi pag binasa mo yung ibang mga ebanghelista, yun yung tawag sa mga sumusulat ng ebanghelyo, yung ebanghelyo na buhay ng Panginoong Hesus at yung kanyang ministeryo dito sa lupa, karaniwan na ang ginagawa nila ay sinisimulan nila doon sa tinatawag na genealogy o yung paglilista noong salinlahi ng Panginoong Hesus. Sino yung ama ng kanyang ama ng kanyang ama, para matukoy kung saan siya nagmula. At karaniwan, ang nais ipakita ay mula siya kay Abraham o mula siya kay David.
Yung iba naman ay pinapakita kung sino yung kanyang sinundan sa usapin ng ministeryo, kagaya ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, bagamat wala doong salinlahi, but there is the beginning of the life of Jesus preceding Christ with the ministry of John the Baptist. Pero dito, bago ipakilala ni Juan, yung pinakatampok ng kanyang salaysay, at yun ay si Jesus, sa kanyang ministeryo sa lupa, ipinakita muna natin kung saan pinakita muna niya kung saan nagmula itong si Jesus. And he did not go back through the line of Jesus' genealogy. He did not even begin with John the Baptist. The Apostle John opens up for us the curtains of eternity and reveals to us that Jesus, this man who walked the earth as a human being, was there even before the beginning of time, even before the beginning of creation. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos. O sa mas lumang salin, ang verbo. Sa English, the word. And that is where he begins in verse 1. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya nga itong mga talata na ito, isa ito sa mga pinakamahalaga sa larangan ng mga pangunahing Kristiyanong doktrina. Narito ang isa sa matibay na patunay sa katotohanan ng doktrina ng Trinidad, na ang Diyos bagamat iisa ay merong pluralidad sa kanyang persona. Dahil dito, makikita natin na ang Diyos ay may kasama sa walang hanggan, at yun ay ang persona na tinawag dito na salita. So there is plurality in the Godhead, and it points us to the doctrine of the Trinity. Pinapakita dito yung katotohanan na si Jesus ay hindi tao lang, bagamat siya ay totoong tao, pero siya ay Diyos, na kung wala siya ay walang malilikha. Dahil sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng mga bagay na nalikha. Dito sa mga talatang ito, makikita natin yung katotohanan na si Jesus ay merong dalawang kalikasan. Siya ay walang hanggang Diyos, subalit siya ay naging isang totoong tao. Kaya siya ay Diyos at tao. Kaya itong mga talata na ito ay dapat nating dalubhasain. We must master this chapter in order to give us confidence in the things that we believe in. Yung mga bagay na paniniwalaan natin at pinapahayag natin na pinaniniwalaan natin. Pero may ambag din yung kabanata na ito sa pagkaunawa natin ng mga pangkaligtasan layunin ng Diyos sa tipan. At gusto kong tignan natin yung kabanata na ito in that light. The covenant of grace. Yung tipan ng Diyos na ang layunin ay iligtas ang lahat ng mga hinirang, ang lahat ng mga sasampalataya sa Panginoong Yesus upang sila ay mapatawad sa kasalanan at dalhin sa kaluwalhatian magpasakailanman. Yan ang tinatawag na tipan ng biyaya o the covenant of grace. At yung kabanata na ito ay may ambag sa usapin na yan, sa pagkaunawa na yan. Bakit? Pag tinignan kasi natin yung kabanatang ito, dalawang ulit na binanggit dito yung tambalan ng mga salitang biyaya at katotohanan. Mababasa niyo yan sa verse 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan. At inulit yan sa verse 17.
sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Siguro hindi natin agad matutukoy kung ano ba talaga yung gustong puntuhin dito ni Apostol Juan. Kapag sinasabi niya yung dalawang tambal na salitang ito na biyaya at katotohanan, pero para sa mga sinaunang mambabasa na alam nila yung Biblia mula sa lumang tipan at kung paano ito isinalin sa bagong tipan sa Griego, alam nila na ang tinutukoy dito ay ang mga katangian ng Diyos sa tipan. Pwede ninyong buksan sa Exodo 34 verse 6. Exodo 34 verse 6. Dito hiniling ni Moses na makita ang kaluwalhatian ni Yahweh. Si Yahweh na naglabas sa kanila mula sa Ehipto at ginawa silang kanyang sariling bayan na kanyang katipan. At ngayon dadalhin sila sa lumang pangako, hiniling ni Moses na makita niya ang luwalhati ni Yahweh, ang Diyos na ito ng tipan. At ano yung kapahayagan ng Diyos sa kanya? Sabi dito sa Exodus 34 verse 6, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, ang Panginoon ng Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana, sa wagas na pag-ibig at katapatan. Sa English, steadfast love and righteousness. Ibig sabihin, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili na siya yung Diyos ng kanyang bayan na katipan na sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Tapos ipinaalala sa kanila yan ng Diyos nung ibinukod na sila yung mga Hebreo sa lumang tipan upang maging bayan ng Diyos na kanyang katipan o the covenant people of God. Sila ay binilinan ni Moses na kilalanin nila ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 7 verse 9, ang katangian ng Diyos, siya ay ang tapat na Diyos, faithful God, na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig. And you will read this continually in the Old Testament. Kanina binasa natin yung Psalm 98, karaniwang tinutukoy na Christmas Psalm because doon binasa yung kinanta natin na joy to the world. At sinabi din doon, yung Diyos ay Diyos ng wagas na pag-ibig at katapatan, steadfast love and faithfulness. So this is always a pair in the Old Testament na kapag binanggit yung isa, karaniwang susundan yun ng isa. Steadfast love and faithfulness. Paalala ng mga propeta sa lumang tipan para sa bayan ng Diyos na nag-aabang ng kanilang pag-asa habang sila ay wala doon sa lumang pangako at pinalayas at nais nilang makabalik. At pinapaalala sa kanila ng mga propeta na magtiwala sila sa Diyos because of His covenant faithfulness and His steadfast love. Yung dalawang salita na yan, sa panahon ng bagong tipan, nang isalin ang lumang tipan sa Griego, it is translated as charis, which is grace, and aletheia, which is truth. Grace and truth. Biyaya at katotohanan. So, ibig sabihin, yung karakter ni Yahweh sa tipan, sa lumang tipan, na siya ang covenant, His covenant faithfulness and His steadfast love, sinasabi dito ni Juan, yan ang ating naranasan na at naipahayag na. Dahil si Jesus ay bumaba mula sa langit, ang pangwalang hanggang salita ay bumaba at naging tao, at nakita natin siya na puspos ng biyaya at katotohanan.
In other words, abounding in steadfast love and righteousness. It is the New Testament counterpart of what the covenant people of God in the Old Testament knew God of. Kaya sinasabi ni Juan dito na ang katuparan ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanyang bayan na kanilang matagal nang inaasahan at nais na makita sa lubos nitong kapahayagan, sinasabi dito ni Juan, dumating na. Nang ang salita ay naging tao at tumahang kasama namin. Yung batas na dumating sa pamamagitan ni Moises ay mabiyaya because it introduces people to who God is in His perfections, so that it reveals God in His righteousness and justice. Pero sabi dito, yung kahayagan at katuparan ng biyaya at katapatan ng Diyos dumating kay Jesus. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, sabi sa verse 17, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya si Hesukristo ay pinapakilala rito na tagapamagitan ng mas mainam na tipan kaysa kay Moises. At yung gusto kong hugutin na mensahe dyan ay yung katotohanan na ang pagdating ni Hesukristo ay ang katuparan ng mga layunin ng Diyos sa tipan ng biyaya. The coming of Jesus Christ is the fulfillment of the purposes of God in the covenant of grace. At maganda na pagbulay-bulayan yan kasi kapos sa ganyang lalim ang kaisipan ng marami tungkol sa Pasko. At ngayon ay pinagdiriwang ng mga tao ang Pasko. Pero sa mababaw lang, hindi kasi inuugat yung pagdating ni Jesus sa mga pakay ng Diyos na ang kanyang pakay nais niyang tuparin ang kanyang mga pangako sa kanyang bayang hinirang at ipakita ang kanyang katapatan sa kanyang tipan. Ano nga ba yung mga pangako ng tipan ng Diyos na yan, na tinatamasa ng bayan ng Diyos? At kung ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos, ito yung mga pagpapalang iyon ang niyayakap dahil sa Pasko, sa unang Pasko. At kung hindi ka pa mananampalataya at wala ka pa kay Jesus, ito yung maaari mong hangarin na kaloob na matanggap ngayong umagang ito. Ito yung ito yung pangako na tinatamasa na natin. Una, yung paninirahang mas malapit ng Diyos. At pangalawa ay yung pagkakilalang mas malalim sa Diyos. Yan ang mga pagpapala na tinatamasa ng mga taong kabilang sa bayan ng Diyos. And those who are beneficiaries of the covenant of grace in Christ. Una ay yung paninirahang mas malapit. Ipinapakita kasi sa mga talatang ito na ang pagdating ni Jesus ay yung kaganapan, yung katuparan ng Diyos, ng pangako ng Diyos na siya'y mananahan kasama ng kanyang bayan. That He will dwell with His people and that He will dwell among His people. At yan yung natupad kay Jesus dahil siya ay Diyos. Sinabi sa verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay Diyos na anak. At pagdating sa verse 14, sinabi, at naging tao ang salita. He became man at tumahang kasama namin. And He dwelt among us. At mahalaga yan at may kaugnayan yan sa tipan dahil yan ang pinakapangunahing layunin ng tipan ng Diyos. In fact,
Bible students say that this is the covenant formula. Ibig sabihin, ito yung mismong laman ng pangako ng Diyos. This is the very essence of why God makes a covenant with His people. Kabisado siguro natin dahil ulit-ulit na nababasa natin maging sa lumang pan. I will be their God and they will be my people. Yan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang tipan. Na gagawin niyang bayan ang kanyang bayan at siya ang kanilang magiging Diyos. At siya ay mananahan kasama ng kanyang bayan. Yan ang layunin ng Diyos. Bakit siya nakikipagtipan sa tao? Bakit siya nangunguna upang gumawa ng relasyon sa tao upang lumikha ng bayan na kanyang pananahanan? Makikita yan nang tawagin si Moses para pamunuan niya ang paglikas ng mga Hebreo sa Ehipto. Nung matagal na naging alipin ang mga Hebreo doon sa Ehipto, sinabi ni Yahweh na ngayon ay ilalabas na niya ang mga Hebreo at dadalhin sila sa isang lupang pangako upang hindi na sila maging alipin ni Paraon, kung hindi mga lingkod ng Diyos na kanyang na magiging bayan niya, dahil daw ito sa kanyang tipan sa kanilang mga ninuno. It is because God made a covenant with their fathers, Abram, Isaac, and Jacob, that God will own their descendants as His people. Exodus 6 verse 2 and the following verses. Ito yung panawagan ni Moses kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. Sabi niya, ako ang Panginoon. And it is in all caps. Ang tinutukoy doon ay si Yahweh, the covenant name of God. Ako ang Panginoon, ako si Yahweh. Ako ay nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. And then jumping, sabi doon, akin ding itinatag ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan. So He made a covenant with these patriarchs. And what was the intention? So jumping later in Exodus 6, sabi niya, kayo'y aking aariing aking bayan at ako'y magiging Diyos ninyo. So the intention of God's covenant is to own a people to Himself so that they shall become His people and God will dwell with them as their God. At ang pinakapaalala nito sa lumang tipan ay yung tabernakulo. So if you go back to the history of the Old Testament, nung sila ay iniahon na mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at sila ay naglakbay doon sa ilang, sa disyerto, may pinagawa ang Diyos sa kanila na isang tolda. Isang mumunting tolda. Walang binatbat doon sa pyramid na I believe already existing at that time. Pero isang mumunting tolda na ipinatatag sa kanila, ang tawag nila doon ay tabernacle or tabernakulo, at kung saan man sila naglalakbay ay kasama nila yon. At doon sa tabernakulo na yon, yun ang lugar ng espesyal na pakikisama ng Diyos sa kanila. It is the place of God's special presence. At yun yung physical na sagisag na ang Diyos ay sumasama sa kanyang bayan. That's why literally, kapag naglalakbay sila, when they were traveling in the desert, dinadala yung tolda. They pack it up and then they bring it to the next place. Kaya sabi sa Leviticus 26 verse 12, nung iniutos na gawin yung tolda, Leviticus 26 verse 12, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo at ang aking sarili ay hindi mapupot sa inyo. Why? Because the sacrifices were happening there. At ako ilalakad sa gitna ninyo. So ibig sabihin yung tabernakulo ay simbolo na si Yahweh ay lumalakad sa gitna nila.
that Yahweh is among them. And then dinugtungan, sabi doon, ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. So this is God's covenant intention, even in the time of Moses, to set apart the Israelites, the Hebrews, so that He may dwell among them in the tabernacle and that He would own them as His people. Kaya wala pong aksidente na dito sa prologue ni John, sa binasa natin, kung saan isinasalungat si Moses at si Jesus, ay ginamit niya ang mga salitang nagbabalik tanaw sa tabernakulo. And we do not catch that in our Tagalog and English versions. Pero kapag mas inaral natin ng mas malalim, mas magiging hayag sa atin yon. Dito kasi, yung tabernakulo kasi sa lumang tipan, nung sinalin sa bagong tipan ay iskenoo, yon. Iskenoo sa Greek. At yan yung ugat na salita ng eskenosen na isinalin dito sa verse 14. Naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ang mas tamang salin dyan ay nagtayo ng tabernakulo sa gitna namin. O sa English, you can translate that as the Word became flesh and He pitched His tabernacle in our midst. Ibig sabihin, yung bahay niya, inilagay niya upang maging kapitbahay namin siya. And although ang tinutukoy dito ay hindi literal na tabernakulo, kung hindi si Jesus na Diyos magpasawalang hanggan ay bumaba upang maging isang tao at lumakad kasama natin. Which meant that it is in Jesus that God is fulfilling His promise to be with His people forever. Itinirik niya ang kanyang tabernakulo sa gitna namin. That is the incarnation of Christ. It is God pitching His tent in our midst so that He may be with us. Kaya ang katotohanan na makukuha natin dito ay ang pagdating ni Jesus. Ito ang katuparan ng pangako ng tipan ng Diyos na ibigkis niya ang kanyang bayan sa kanyang sarili. That God would bind us to Himself for all eternity so that He will be with us. Kaya yung nangyari kasi yan na yung mga Hudyo, sinira nila yung lumang tipan. Kasi yung lumang tipan, ang sinasabi doon, para matupad itong mga pangako na ito, kailangan kayong sumunod. Kailangan kayong maging masunurin. Hindi sila naging masunurin. Kaya nga pinalaya sila doon sa lupang pangako. Pero nangako ang Panginoon ng isang bagong tipan na hindi na masisira. Sa Jeremiah 31 verse 31. At babasahin ko ng mahaba. Jeremiah 31 verse 31. Sabi dito ng Panginoon, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng panibagong tipan. He will make a new covenant sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, man ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. Bakit hindi na masisira yung bagong tipan? Because God will provide the empowerment for us to obey. He will write His law in our hearts, no longer in just those 2 tablets of stones, but in the core of our being. At matutupad yung pangako
dinugtungan, sabi ng Panginoon, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. It is still the same intention. God will make a new covenant in order that these people who are in the covenant would have God as their God, and that they will become His people. At ito yung bagong tipan na naganap ng ang salita, ang ikalawang persona ng Trinidad, ang anak ng Diyos ay naging tao, nagkatawang tao, upang maging ganap na tabernakulo para sa mga hinirang ng Diyos sa tipan ng biyaya. So Jesus is our tabernacle. He is God with us. He is our Emmanuel, di ba? Isaiah 7, yan ang tinatawag na Christmas name ni Jesus, Emmanuel. And it is not that dalawa yung pangalan niya sa birth certificate. Hindi. Ang ibig sabihin ng Emmanuel is God with us. Because in Him, God is in fact with us. Because He is God in the flesh. At siya ang ating tabernakulo dahil sa pamamagitan ng kanyang sapat na alay, hindi na mapupuot ang Diyos sa kanyang mga tao, bagamat sila ay makasalanan, bagamat tayo ay makasalanan. A perfect sacrifice has been offered up in the person of Jesus Christ when He died on the cross, nung namatay siya sa krus. Siya ang yumakap ng mga kasalanan na dapat ay para sa kanyang bayan. Pero hindi napaparusahan ng kanyang bayan because He has bore their sins upon His body on that tree. And therefore, He is our tabernacle. Siya ang ating tabernakulo. Wala nang puot ang Diyos sa atin because He has become the sacrifice. At sa kanyang muling pagkabuhay, ay ibinangon niya sa kanyang katawan ang tunay na templo. Dahil ang kanyang katawan ngayon ay ang sagisag ng walang hanggang pakikipanahan ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga hinirang. Kaya nga, dito, sa sumunod mismo na kabanata, nung si Jesus nandoon sa templo at ginawa niya yung alam natin na ginawa niya doon sa templo, binaliktad niya yung mga lamesa ng mga tindahan, at sabi ng mga Hudyo, anong karapatan mong gawin yan? Sabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Hindi naintindihan ng mga Hudyo. Ang tagal-tagal ginawa ng templo na yan sa panahon ni Herod. Sinasabi mo na pag ginibayan, 3 days lang, kaya mo nang gawin? Tapos sabi ni Juan, siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ang tinutukoy niya palang templo ay yung kanyang katawan na mag-aalay sa krus, subalit ibabangon muli. At kapag ibinangon itong muli, He will be the eternal tabernacle temple for His people. Kaya sabi ni Juan, kaya't nang siya'y bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. Ibig sabihin, nakalimutan na nila. Parang another weird thing that our Master has said. Gigibain yung templo, itatayo niya daw in 3 days. Ano kayang ibig sabihin nun? Nakalimutan na nila. But when Jesus died and He rose again, they remembered that Jesus said that He would become the temple for His people. Kaya sa tagumpay ng bagong tipan kay Kristo, ipinagwagi niya sa mga mananampalataya ang isang bagong sangnilikha na ipinasilip sa atin sa Pahayag, chapter 21, verse 1. At babasahin ko muli. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa.
Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila." This is our glorious future, brethren, because of the first Christmas. Because Jesus came upon the earth to be our tabernacle. So that in this passage, we are given a peek in history that one day, we will eternally be with our God. He is our God and we are His people. Because Jesus is among us as our tabernacle. Kaya iyan ang pagpapala ng tipan ng biyaya, paninirahang mas malapit. But not only that, makikita natin yung ikalawang pagpapala ng tipan ng biyaya na dumating kay Jesus, at yun ay yung pagkakilala sa Diyos na mas malalim. Ipinapakita kasi sa mga talata na ito na yung pagdating din ni Jesus ay ang ganap na pagpapakilala o pagpapahayag ng Diyos sa mga tao. If people are asking, who is God? What does He look like? What is His character? Wala tayong ibang hahanapan kung hindi dapat ang Diyos lang. Sabi sa verse 14, "At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Sabi dito, we have seen His glory. Nakita namin yung kanyang kaluwalhatian. Now, because the context of this chapter makes a contrast between Jesus and Moses, nagbabalik tanaw ito muli sa isang tagpo sa buhay ni Moses na matatagpuan dun sa binanggit ko na kanina sa Exodus 33 to 34. You can read that for yourself. It is a wonderful passage. Pwede niyong gawing assignment. Pero ang nangyari doon, si Moises ay namagitan kay Yahweh kasi si Yahweh ay nagalit doon sa kanyang bayan who were adulterous and grumbling people, idolatrous rather, and grumbling people. Mapaghimagsik sila laban sa Panginoon, at ang ginawa ni Moses ay namagitan siya. He became a sort of mediator. At sinabi niya sa Panginoon na, "Huwag mo kaming iwan. Sumama ka sa amin hanggang sa lupang pangako." And because of Moses, yung galit ni Yahweh ay napawi at siya'y nangako na patuloy niyang sasamahan ang bayan ng Diyos maging sa lupang pangako. Tapos si Moses, in order to assure himself that God will do as He says, that He will be what He says He is for His people, sabi niya, humiling siya sa Panginoon na makita niya yung kanyang kaluwalhatian. It is found in Exodus 33 verse 18. Sabi ni Moses, "Hinihiling ko sa iyo," kausap niya si Yahweh, "na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian." O sa ESV, "Show me your glory." Gusto ng katiyakan ni Moses na gagawin talaga niya yung kanyang mga pangako sa kanyang bayan. And that is why he wanted to see face to face the character of God. Moses desired to penetrate into the glory of God's character, to see His face, so to speak, in order to gain an assurance that God indeed is faithful and merciful. Ano yung sagot ng Diyos sa kanya? Limitado.
Yung paunlak sa kanya ng Diyos was limited. Sinabi ng Panginoon sa kanya, walang makakakita ng kaluwalhatian ko face to face and yet survive. Frail man, sinful man cannot survive the sight of God's naked glory. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, ang ipapakita ko sa iyo ay yung aking likod. Which is, we can translate that as the afterglow of God's glory. Hindi direkta. Yung nangyari yun sa Exodus 34, yung hiling ni Moses. Nagpakita ang Diyos sa kanya. At ang ibig sabihin ng pagpapakita na yon ng kanyang likod ay pagpapahayag. Kasi dun sa Exodus 34 verse 6, ano yung pagpapakita ng Diyos? Nagsalita ang Diyos na pinoproklama with His self-attesting voice that this is His character. Siya ay Diyos na puspos ng biyaya at binanggit doon yung parehong tambalan ng salita na sinabi ko na kanina, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Abounding in steadfast love and faithfulness. Ngayon, sinasabi ni Juan dito na yung hindi nakita ni Moses ng mukhaan sa lumang tipan ay nakita ng mga apostol sa bagong tipan. Naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Which is the translation of abounding in steadfast love and faithfulness. This is Yahweh in the flesh, the covenant God, who is abounding in steadfast love and faithfulness. He has become a man and we have seen Him in His glory. Kaya sabi sa verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Kahit si Moses, the mediator of the old covenant, he has not seen God. He has only seen the afterglow of God's glory. Pero ang tagapamagitan ng bagong tipan, sabi dito, siya ang Diyos na tanging anak. He is God Himself na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. So the mediator of the new covenant is the God-man, Jesus Christ, who reveals in fullness the glory of God for His covenant people. And that is our joy as those who are beneficiaries of this better and greater covenant. Ang pagdating ni Jesucristo ang nagdala ng ganap na pagpapahayag sa katangian ng Diyos sa tipan. Kaya yung hiling ni Moses doon sa Exodus 33, show me your glory, ipakita mo sa amin. Sabi ni Moses kay Yahweh, ipakita mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hiling din yan nung isang apostol dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Sa John 14 verse 8, nung si Jesus ay nagtuturo in that upper room discourse. At sinasabi niya na walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Sabi ni Philip, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. So Philip wanted to see God as well, face to face. And what was Jesus' response in verse 9? Mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Because He is the revelation of God. Siya ang kapahayagan ng Diyos. He is the radiance of His glory, the exact imprint of His nature. As Hebrews chapter 1 says, that is why Jesus is saying to Philip and to the disciples that He is the Father's revelation to man. Because He is God, the Son, who has become man.
Bagamat yung kaluwalhatiang ito ng Diyos ay tinalokbungan ng mahinang laman ng tao kay Jesus. That's why many people do not recognize it. Many people do not believe. Because it is a veiled glory. Tinalokbungang kaluwalhatian. And it is in fact offensive to some. This divine glory in crude flesh of humanity. Pero yun yung sinabi sa atin sa talata. Ang Diyos ay naging tao at doon natin nakilala ang Diyos ng lubusan bilang Diyos na puspos ng biyaya at katotohanan. Therefore, it is only visible. It is a glory that can only be seen not with these eyes but with the eyes of faith. Yung mga merong mata ng pananalig na nakikita nila ang luwalhati ng Diyos sa kung sino si Jesus at kung ano yung kanyang ginawa. At ito'y nakikita lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kapag binigyan niya ng liwanag ang paninging espiritual ng mga binulag ng kaaway upang hindi makita ang ebanghelyo ni Jesus. Paul says so in 2 Corinthians 4 verse 4. Sabi niya sa mga hindi mananampalataya, sabi ni Pablo, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos, hindi capital D sa salin, kasi ang tinutukoy dyan ay si Satanas, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So there is a blindness for those who cannot see the glory of God in the face of Jesus Christ as it is revealed in the gospel. It is because of the blindness that Satan has wrought upon the eyes of those who do not believe. But there is a way to overcome. Later, sa 2 Corinthians 4, sinabi, ang tanong bakit may mga nakakakita sa kaluwalhatian ni Jesus sa Ebanghelyo? Sabi ni Pablo, ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, let light shine forth in darkness. Na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So the glory of God shines forth in the face of Jesus Christ. And those that God has wrought light upon hearts, yung ang Diyos ay nagsabi ng liwanag sa kanilang mga puso, then they see with the eyes of faith that Jesus indeed, this God-man who is proclaimed in the Word, when the gospel is preached, is indeed the glory of God. Siya ang kaluwalhatian ng Diyos. At kung nais kong makalapit sa Diyos, kung nais kong makilala ang Diyos, then I have nowhere else to go. This is Him. Siya ang tagapamagitan sa Diyos, si Jesucristo. Kaya yan ang mga pagpapala ng bagong tipan, mga kapatid, mga kaibigan. At ang tamang tugon natin sa oras na ito ay tanggapin ang Diyos bilang siyang pinakamainam na kaloob ng pangyayari ng Pasko. The greatest gift of Christmas, the first Christmas, is God Himself. In Jesus, God is giving us God. Ang ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo, kapag yan ang tanong natin, ano bang dala ng Pasko? Ano bang ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo? Ano bang gustong ibigay sa atin ng Diyos? Bakit niya isinugo si Jesus? The answer is not heaven
Or at least as it is commonly understood by people. The answer is not prosperity. Sabi ng iba, kaya dumating si Jesus para pagpalain tayo. God is giving us Himself. Mananahan siya kasama natin at ipapakilala niya ang ating sarili sa atin para makita natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya sa atin ng mga mananampalataya, ang pinakamalalim na kagalakan natin dapat ay yung pribilehiyo na tayo ay kabilang sa bagong tipan. Sa tipan ng biyaya. Sa tipan, sa bayan na katipan ng Diyos. At ang kinin natin yung pananali ng ating mata ng pananalig bilang pinakamainam na kayamanan ng ating buhay, na kilala natin ang Diyos at alam natin na kay Jesus, kasama natin siya. He is with us. Kaya ngayon, mga kapatid, mas ituon natin yung isip natin at panghugutan natin ng galak yung mga pagpapalang ito kaysa sa mga panglupang saya pagkapaskuhan. Masaya ang bonus, masaya ang exchange gift, masaya ang shopping at kung ano-ano man, but nothing can compare to the greatest gift that we have ever received, brought to us by Christ. It is God Himself. He's dwelling among us, and He's showing His glory to us, which will even be fulfilled in greater measure sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At kung hindi ka mananampalataya sa umagang ito, at kung hiwalay ka sa bayan ng Diyos dahil hindi ka kaisa ni Jesus, hindi mo siya kinikilala bilang siya nga ang Panginoon mo at tagapagligtas, hindi mo siya pinapanampalatayahan na dahil sa Kanya, mayroong kang kapatawaran at wala nang puot sa iyo because of Jesus. At hindi mo kinikilala na siya lang ang paraan na makakakilala ka sa tunay na Diyos, walang diwa yung Pasko. There is no sense to this Christmas. Kaya sana, ngayong taon na ito, bago magtapos, ngayon mismong minuto na ito, yung matanggap ang pinakadakilang kaloob ng Pasko. The greatest gifts of Christmas. It is God Himself. Ito sana yung naisin mo na meron kang katiyakan na mananahan kasama ng Diyos magpasawalang hanggan. At makikita mo ang Kanyang kaluwalhatian ng mukhaan kasama si Jesus. At yan ay mangyayari kung mananampalataya ka kay Jesus. If even right now, you would come to the Lord Jesus Christ, believing in Him and calling upon His name, you will be saved. Ikaw ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si R.C. Sproul, yung theologian, late theologian na namatay na at kilala natin, lumaki siya na yung pamilya nila may mga tradisyong pang Pasko. So they were celebrating Christmas because he was brought up in a Christian home. At minsan dinadala siya sa simbahan upang makapakinig ng pangangaral. And usually, during this same period of time, Christmas season, they would have a Christmas homily. Ibig sabihin, pangangaral na akma sa panahon ng Pasko. And even that, R.C. Sproul was able to enjoy even as a child. Pero kalaunan, naligtas siya. Nakilala niya si Jesus. At naranasan niya yung mga unang tamis ng kilalanin ang Diyos sa Kanyang salita. At kilalanin ang Ebanghelyo
na ipinapakita sa kanyang salita. And that year, when he was converted, his first Christmas, as a true Christian, the preacher preached the same sermon. Sabi niya, yung pastor, pag Pasko, pare-parehas lang yung sermon niya. Nakakalimutan naman na dahil 1 year na yung lumipas. But this time, when he heard that Christmas homily, sabi niya, iba na yung galak niya. It is a kind of joy that he is now ready to enter the gates of heaven. It is a different kind of Christmas for those who have come to know the true gift and the true joy of this season. Kaya mga kapatid at kay mga kaibigan, nawa magkaroon tayo ng tunay na maligayang Pasko. At yung tunay na maligayang Pasko ay yung kaligayahan na hindi lilipas pagkatapos ng season na ito. But it is what will continue on chasing us throughout the rest of our lives and all through eternity. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. Salamat sa iyong kaloob that you have indeed given us the greatest gifts of yourself when Jesus Christ came upon this world. And although marami ang hindi kumilala sa Kanya, pero sa sino man na iyong binigyan ng kaliwanagan upang siya ay kilalanin at panampalatayahan, you also have given the right to become your children. And thank you that we are your children indeed. Salamat sa mga kasiyahang dala ng tipan ng iyong biyaya sa aming mga kaluluwa. Salamat sa kumpiyansa nito, salamat sa pag-asa nito. That we have indeed known a greater joy that none of this world can compare. And if we have any friends sa oras na ito na hindi pa kumikilala sa Panginoong Jesus na kasama namin ngayon, sana matagpuan nila rin ang pinakadakilang kaloob ng okasyon na ito. And so we commit them to you and we ask that you would indeed command forth your light to shine upon hearts so that we would all see the glory of God in the face of Jesus Christ. In His name we pray. Amen.